Welcome to my channel! Charot lang. So, hello guys! It's been a long time since I've done a vlog. Kasi syempre, medyo busy tayo sa mga nakaraang araw. May mga ganap na paglilipat ng ibang bansa. So, don't get me wrong, I'm very grateful sa UAE and everything. Diyan ako nakaipon and all. But I think kailangan na namin mag-settle down kung saan may citizenship. Kasi hindi namin, ang dahilan lang naman is hindi namin nakikita yung, I'm so sorry na parang after retirement magstay sa Pinas. Yun lang naman yung rason. So, at saka gusto namin mag-travel sa buong hindi naman buong mundo, pero more on travel, ganyan. So, wag niyo akong bash kasi ayaw namin mag-retire sa Pinas. May kanya-kanya naman tayong choice, diba? So, ayun, as of now, first time ko itong gagawin na mag-vlog as parang, ayan, yung nakaharap lang sa camera. So, ano ba yung tips ko na gagawin? Ano ba yung gagawin ko ngayon? Paulit-ulit kasi nandito na asawa ko. So, ang gagawin natin ngayon is ano ba yung mga ginawa ko para makapunta ako sa UK. So, ayun, nakita niya asawa ko nando umakyat sa kwarto namin, walang pinto. So, ayun nga, ano yung ways para makapunta, ano yung mga pinrases ko, anong agency ako. Hello! So, ayun, that's all. So, I'll try my best. Total, as of now, ano naman to usually, it will help para sa mga Filipinos like me. So, pwede pa tayo mag-Tagalog, besh. Okay? So, ayun, start na natin. So, number 1. First, syempre, kailangan buo yung loob mo kung what is your decision, kung sure ka ba na gusto mo talagang pumunta dito. And then, it will all follow. Syempre, so yung first kong ginawa is pinag-isipan namin mag-asawa kung talagang gusto na namin transfer sa ibang bansa. And at first, nag-try talaga kami sa US, but unfortunately, because of COVID, it never happened. As in, pa-exam na kami. So, na-delay ng 2 years. So, ano ba yung pinakamadaling way? So, ito na nga, it's UK. So, first is, nag-book ako ng CBT. CBT, first is, mag-exam ka ng CBT. Pero syempre, bago makapag-exam ng CBT, kailangan mag-register ka muna sa NMC. So, yun yung una kong ginawa. So, ilalagay ko yung link kung saan ako register ng NMC. So that doon yung para i-approve nila, parang board of nursing nila, yun. I-approve nila kung eligible ka bang mag-exam. So, ang pinrases ko dun is, mga sinabnit ko syempre, yung documents natin through sa mga pangalan nito, lutang ba ako? Yung ang mga sinabit ko dun is like diploma, yung TOR, and syempre, tumawag ako sa PRC. So, hindi. Ang kapatid ko pala, pinapunta ko sa PRC. So, call me kung kailangan nyo ng help sa PRC. Wala namang hindi fix yung kapatid ko, pero kaya-kaya nang gawin authorization letter, mga ganyan. So, ayun na nga. Nag-PRC kami. So, ang PRC ang mag-contact sa NMC. To make it short, na-approve ako. So, ang nagastos ko dun is, kailangan ko ng cheat sheet. 153 pounds. So, kayo na ang mag-convert. Okay? Hindi ako magaling sa math. And then, next step is, so, after almost
2 weeks lang, na-approve ako. And then, ayun, mag-book na ako sa Pearson VUE. So, sa Pearson VUE, it's 83 pounds. So, right and then, siguro nag-aral lang ako ng mga 3 weeks, ganyan. And then, binuko na. I think 3 weeks yun. And then, binuko na. Sa app lang siya. Ito yung app na yan. Diyan ko ilalagay. So, sa app lang siya. Yun. MMC food, everything, kung paano. Kasi more on situational naman yung mga tanong. And then, after nun, sabi ko, thank God, nakapasa ako. So, sabi ko, parang talagang, ginaguide niya ako na, yes, dito ka. So, sabi ko, book ko na nga yung OAT. Although yung OAT, nakatry ako twice na before. Yung target ko pa is New Zealand or Australia. Pero hindi ako nakakapasa. So, yung sabi ko, dahil may CBT na ako, wala na akong choice, kailangan ko na mag-OAT. Nag-aral ako siguro ng almost 2 months. Ganyan, 2 months. Tapos binuko na siya para talaga mag-aral ako. So, after duty, aral-aral ka, ganyan. So, pero pag weekend, kasi may Expo 2020 ka, girl. Ganon. So, ayun nga, Expo 2020, nag-OAT ako, nilakasan ka yung loob ko. Ang mga inaral ko is yung book, ito. Tapos, sa writing yan. And then, nag-sample test ako sa OAT page, sa Niners yan. Hindi ako nakapag one-on-one sa Niners, pero yung mga lectures na online, yung recorded, pinapanood ko siya, ganyan. Tapos nagpe-take time talaga ako kasi alam ko yung writing ko ang hindi ako magaling. Kasi yung mga past result ko is always BBC. So, laging yung second ko din, BBC. Ang lola mo, kapal lang mukha, nagpa-remark pa, si pa rin talaga. So, this is the time na focus ako sa writing. And thank God, nakapasa ako. And then, after nun, nakapasa ako ng December. Nakuha ko yung result by mga first week ng December. Sabi ko, first week ba yun? Or basta December. So, sabi ko, hindi muna ako maghanap ng agency. Kumuha lang ako ng mga list, pero hindi muna ako naghanap kasi ang nasabi ko, enjoy ko muna yung December. So, yung December naman, it's for me. Kaya parang, reward ko siya na enjoy ko, wala akong isipin ganyan. So, nung January, so, I'm trying na makahanap ng agency. Actually, nag-survey ako, which is maganda. So, si Nurse Mark Jan, natanong ko siya if anong agency niya. So, ang agency niya is SRG. Tama ba? Kasi lagi akong mali. Lagi yung sinasabi SRG. Basta, ito yung page nila. Ito. Sorry, nakatingin ako sa exam. Ito yung page nila. Kung mali man ako, sorry. Pero, thank you. May agency. Sarang ganyan. So, ayun. So, nag-decide ako na, sige na nga, kunin ko yung SRG. Kasi, ayun nga, at least sabi ni Nurse Mark, na, okay siya, accommodating, ganyan. So, nag-start na ako. And I'm so lucky I had my interview on my birthday, January 11. Actually, sabi nila, for interview, you will wait for the time na may mga trust na may for interview. So, I was planning that I will wait for the right time. Especially, ako, HD nurse ako. So, gusto ko maging HD. Yan naman yung unang plan. So, sabi ko, wait ako. Ngayon, at that time, sakto may Brighton Trust. So, at NHS Sussex Trust. So, sabi ko, okay, try ko to. Then, nag-search ako about Brighton, ganyan. Narinig ko rin siya kay
kay Nurse Mark na yung Brighton, ganyan. So, nag-search ako kung ano yung about sa Brighton. Tapos, unang tingin ko pa lang because of kasi nga, Brighton is the London by the sea. So, na in love ako dun sa place. So, sabi ko, i-push ko na to. Actually, dun sa interview ko, I said, any parang unit, any ward, kahit ano talagang job post, I'll take it. Kasi, yung place itself, gustong-gusto ko na siya. Kaya yun, hindi naman ako naging choosy kasi nurse naman tayo, dapat flexible, char. Then, ayun, sabi ko na ba? Ang OET pala, sorry, ang OET, it's 1.5 AED naman, ha? Kaya na mag-convert ko, anong gusto nyo. And then, na-interview ako. So, after that, January yun, ang deployment ko daw is April. So, nag-render ako ng 3 months sa work ko. And then, ayun na nga, sa agency, nasasabi ko, okay sila accommodating. Parang, ewan ko sa experience nyo, pero sa experience ko, napakabait nila sa akin. Siguro kasi mabait ako, char. And kasi may dependent ako actually. I have my dependent, my husband. So, very supportive sila if you have your dependent. Pero, syempre, mas gusto nila na kung husband lang, it's okay. Pero pag may baby, syempre, may chance kasi na alam mo yun, mag-e-exam ka kasi for OSCE, so dapat ma-prepare ka talaga nila. So parang kung husband lang, it's okay. Pero kung parang may baby ka, syempre, okay pa din. Pero, ayun nga, mag-prepare kasi tayo, girls and boys, yes, sa OSCE. So, parang 50-50. So, ang nagastos ko naman sa agency is wala naman sila sa aking hininging money or anything. Pero syempre, nagpa-process ako ng dependent. So, ang processing ng dependent is 800 AED. May cheat sheet ako. And then, may documents akong kailangan like yung NBI and marriage certificate. Kasi yung marriage certificate namin, hindi pa siya PSA kasi hindi kami sa Philippines nagpakasal. So, ayun, kinuhaan din nila kami ng PSA, 2, and then 2 NBI namin. So, 4 documents is equivalent to 700 AED. So, ayun. After nun, kayo na mag-total, i-review nyo. Balikan nyo yung video ko para i-total nyo lang. More views yan, char. Hindi, ayun na nga. After nun, sila na nag-process sa visa processing. Yung visa ko, provided by agency. Yung visa na asawa ko, nakalimutan ko na pero parang around mga 500 AED. So, check nyo na lang kung anong latest. Char. Edi, ayun. After nun, kailan ako na-interview, January. So, medyo na-delayed kami ng 1 month. Parang 1 month yata yung delay. Ay, hindi naman. Kasi dapat April 28 deployment. Na-deploy kami is May 11. So, na-delay kasi mga visa. Kasi nga, di ba, may mga, sa time namin, may mga alam niyo naman kung ano nangyari sa mundo. So, yung mga refugee, mas mga inuuna. So, okay lang naman yun. Humanitarian tayo. Char. Ayun nga. So, na-delay kami, but in God's time, nakadating na kami, May 11. So, ang deployment is May 12. Early arrival kami. And then, nandito kami sa Brighton. So, ayun, yun lang naman yung kung paano yung process. Ano ba yung mga needed materials, needed documents. So, napaka-basic lang naman ng needed documents. Yung time frame niya is kung iisipin mo from kailan ako nag-start. Sabihin mo na, kasi yung exam ng CBT and OAT, ano mo naman yan it's on your own pace. Kasi syempre, magre-review ka dyan, assess mo yung sarili mo kung kaya mo na. So, parang ang gusto ko lang isama dun sa time frame is yung nakapasa na ako ng OAT and
CBT. So, from December, nag-apply ako sa agency ko is around January 5, and then nag-interview ako ng January 11. So, nakadating ako ng May 12. Actually, sinasabi nila sa akin, i-deploy na nila ako by March by April, by March, pero kasi kailangan kong mag-render ng 3 months. So, ayun nga. It's very easy to come here, and yung fear nyo, huwag kayong magpapapigil sa fear nyo, because when you're here, ang dami nyong malalaman na hindi sinasabi pag wala pa kayo dito. So, very promising ang London, lalo na may tax, pero para sa akin kasi yung tax niya, pag naintindihan mo, it's very, parang para sa atin siya. And, ayun nga. So, wait for my next vlog. So, yan lang muna kasi ang tagal na, 16 na yung exposure ko. So, more like, subscribe, hintayin yung mga ibang tips ko pa, ano pa yung mga promising dito sa London, and beyond. Thank you very much. Bye-bye.